Gamit ang salita ni Lionel Richie, si Putin ay isang beses, 2 beses, 3 beses palpak. Lahat kami natatawa sa'yo, ayon kay Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya. Tinawag niya si Putin na tripleng kabiguan dahil sa mga maling desisyon na naglagay sa Rusya sa bingit ng pagbagsak. At para dagdagan pa ang sakit ng kanyang sinabi, humakbang pa ng mas malayo si Macron. Binanatan niya si Putin ng matindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas sa Ukraine para maging handa itong tapusin ang kapalpakan ni Putin sa kanyang pananakop. Ibinunyag ni Macron sa post sa X para sa ika-4 na anibersaryo ng bigong pananakop ni Putin. Ang digmaang ito ay tripleng kabiguan para sa Rusya, militar, ekonomiya, at estratehiya. Hindi nagkakamali si Macron. At habang nagpapatuloy tayo sa video, ilalantad natin kung gaano kalaki ang pagkabigo ng Rusya sa lahat ng 3 aspeto na iyon. Ngayon, umpisahan natin sa unang kabiguan sa militar. Binanggit ni Macron ang sitwasyong militar ng Rusya sa matinding pahayag laban sa pananakop ni Putin sa Ukraine. Higit sa 1.2 milyong sundalong Ruso ang nasugatan o napatay. Ang pinakamataas na bilang ng mga napinsalang sundalo ng Rusya mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sinabi niya sa X na ang Rusya ay kumukuha ngayon ng mga tao mula Afrika, karamihan ay walang pagsasanay militar, para mapanatili ang ilusyon ng kalamangan ng Rusya sa bilang ng tao sa Ukraine. Makikita ang desperasyon ni Putin at mas malalim pa ang dahilan ng pagkuha niya ng mga sundalong Aprikano. Ayon sa Atlantic Council noong Pebrero, 19 kumuha ang Rusya ng halos 20,000 sundalo mula sa iba't ibang bansa mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Karamihan sa mga sundalong ito ay galing sa dating Republikang Soviet at maliliit na bansa sa Timog Asya at Gitnang Silangan. Dumarami na ang galing Aprika dahil sinusubukan ni Putin na linlangin silang lumaban para sa kanyang ambisyon, na kunwari tinutulungan ng Rusya ang kanilang mga bansa. Mahigit 1,400 Aprikano ang kasalukuyang nasa hukbong sandatahan ng Rusya, ngunit halos 1/5 bahagi ay naiulat ng namatay. Ang nabibiktima ng Kremlin ay napipilitang magsilbi kasama ng mga sundalong Ruso na parang asong inaabuso. Ayon sa ulat ng Atlantic Council, itinuturing na pwedeng isakripisyo ang mga sundalong Aprikano at iba pang dayuhang recruit ng Russia na nagpapakitang ginagamit sila bilang pambala sa kanyon saan man makahanap ang Russia. Ang dumaraming bilang ng mga recruit mula sa Afrika ay natural na nagdudulot ng pangamba sa buong mundo. Pero maaring makita ni Putin ang lahat ng ito bilang palatandaan ng lakas militar ng Russia, isang halimbawa kung gaano kalalim ang impluwensya ng Russia sa ibang mga bansa. Hindi naman malayo sa katotohanan. Lalong umaasa ang Russia sa mga sundalo mula sa ibang bansa dahil pinamunuan ni Putin ang isang bigong kampanyang militar na nagdulot ng pagkamatay ng napakaraming sundalong Ruso. Kaya nahihirapan na ngayon ang Kremlin na palitan ang mga nalalagas nito sa giyera sa Ukraine. Tama si Macron sa pagsabing nabigo ang pananakop ni Putin na makikita sa kasalukuyang pagre-recruit ng Russia. Sa unang pagkakataon mula nang simulan ni Putin ang tinaguriang espesyal na operasyong militar, mas marami ng sundalo ang nawawala sa Russia kaysa sa nare-recruit. Iniulat ng RBC Ukraine, ayon sa kanlurang opisyal, mas maraming sundalo nawala sa Russia sa Ukraine kaysa sa kanilang nare-recruit 3 buwan bago Pebrero. Kung ang recruitment ng Russia kada buwan ay 30,000-35,000 katao, makikita rito kung gaano kalaki ang pagkalagas nila sa Ukraine sa pagtatapos ng 2025 hanggang 2026. Desperado na si Putin, kaya maaring mapilitan siyang magmobilisa ng Russia para sa digmaan, na posibleng magdulot ng pagkawala ng suporta sa politika para sa hindi makakamit na pagsakop sa Ukraine. Malamang kailangan niya talagang gawin ito. Ayon sa Army Inform noong Pebrero 21, tumaas ang bayad ng Russia sa mga voluntaryong pumipirma ng kontrata sa militar mula 1.5 milyon hanggang 4.5 milyong rubles o mula 19,000 at 500 hanggang mahigit 58,000 dolyar. Hindi ito ginagawa ng Russia dahil marami silang pera. Tandaan, ang pangalawang kabiguang binanggit ni Macron ay ekonomiko. Natatalakayin natin mamaya. Pinapataas ng Russia ang mga bayad dahil sa desperasyon, dahil hindi sapat ang mga taong sumasali sa digmaan kung saan ang tanging estratehiya ni Putin ay umikot sa pagkakaroon ng kalamangan sa bilang ng tao. Idagdag pa ang mga nawalang kagamitan. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, mahigit 11,000 at 700 tangke,
halos 800 eroplanong pandigma at helicopter, higit 24,000 armored vehicles. At marami pa. Iisa lang ang magiging konklusyon mo. Mas mahina na ngayon ang militar ng Russia kumpara bago simulan ni Putin ang digmaan. Karamihan ng sundalo ng Russia ngayon ay mga hindi sanay na pambala lang na sumusunod sa utos ng komandante bago mapuksa ng depensa ng Ukraine. Ang mga kagamitang militar ng Russia o kung anuman ang natitira rito ay kadalasan ay luma na. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, mahigit 124.6 na bilyong dolyar na ang ginastos ng Russia sa mga nawalang kagamitang militar sa Ukraine. Huwag na nating isipin pa ang lahat ng ginastos nila sa paggawa ng mga bagong kagamitan na malapit na ring mawala. Ngayon naman, ang pangalawang kabiguan ni Putin, ekonomiya. Tututukan pa rin natin ang ekonomiyang pandigma ng Russia. Mananatili tayo sa mga parusa at aksyon laban sa Shadow Fleet. Ayon kay Macron, na binigyang diin ang malaking papel ng mga parusa sa mga problemang pang-ekonomiya ng Russia. Ang mga parusang ito ay nagpalala pa sa problemang pang-ekonomiya ng Russia dahil sa gastos sa digmaan na umabot na sa $1 trilyong sa loob ng 4 na taon at sa bumabagal na ekonomiya ng buong bansa. Pag-uusapan natin mamaya ang pagbagal na iyan. Una, patuloy na pinipiga ang Russia sa mga parusa. Ayon sa Castellum, kasalukuyang tinatarget ang Russia ng 26,655 parusa na ipinatupad mula pa noong 2014 ang Estados Unidos, Britanya, Canada, Switzerland, Pransya, Australia at Hapon ay lahat nag-aambag sa mga parusang ito, pati na rin ang Unyong Europe o EU, kung saan kabilang ang Pransya. Sa 26,655 parusang ito, 23,760 ang naipatupad mula ng ilunsad ni Putin ang kanyang malawakang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2022. Ang mga parusang iyon, kahit di ganap na ipapatupad, ay tinatayang nagkakahalaga sa Russia ng hindi bababa sa 400 at 50 bilyong dolyar mula Pebrero 2022 hanggang Hunyo 2025. Posibleng lumampas na sa 500 bilyong dolyar ang halaga nito mula noon, lalo na't nadagdagan pa ng mga parusa simula Hunyo. Marami pang darating, ayon kay Macron. Noong Pebrero 24 inanunsyo ng Britanya ang makasaysayang parusa bilang paggunita sa ika-4 na anibersaryo ng digmaan. Nag-anunsyo ang bansa ng halos 300 bagong parusa, kabilang ang mga nakatuon sa pag-export ng langis ng Rusya, kita mula sa enerhiya, at mga kumpanyang nagsusuplay ng kagamitang militar para sa digmaan ni Putin. Pinagsama ang mga parusa, malaking gastos sa digmaan, at mga hakbang tulad ng sariling parusa ng Ukraine sa sektor ng langis ng Rusya. Kaya napalapit sa pagbagsak ang ekonomiya ng bansa dahil sa mga pagkabigo ni Putin. Ayon sa The Guardian noong Pebrero 6 opisyal nang hindi lumalago ang ekonomiya ng Rusya. Matapos ang ilang taong paglago dahil sa military-industrial complex ni Putin, huminto na ang pagtaas ng GDP ng Rusya. Ang paglago ng GDP na iyon ay umabot lang sa 0.6% noong 2025 at kahit ang pinakamagagandang pagtataya mula sa pandaigdigang pondo ng pananalapi ay nagsasabing ang paglago ng GDP ng Rusya sa 2026 ay aabot lang sa 0.8%. Mukhang iyon na ang pinakamagandang senaryo dahil hindi rin kayang baliktarin agad ng Rusya ang trend na ito. Nabanggit na natin na mahigit 1.2 milyong casualty na ang naitala sa Ukraine, kasama ang epekto nito sa militar ng Rusya. Malaking pagkawala ng tao ang nangyari habang ang Rusya ay nasa demograpikong krisis na nagdulot ng kakulangan sa lakas paggawa. Kaya lalong umasa sa migranteng manggagawa at isinugal ang pagkakakilanlan ng bansa para sa pananakop ni Putin sa Ukraine. Ayon kay Dr. Marek Dubrovsky ng Bruegel Think Tank sa The Guardian, wala nang potensyal ang Rusya para sa mabilis na pag-unlad dahil sa klima ng negosyo kaugnay ng digmaan. Ang kwento dito ay ang matagalang demografiya na hindi pa rin nagbabago. Mas mataas lagi ang inflasyon sa Rusya kaysa sa Eurozone, Britanya at Estados Unidos mula huling bahagi ng 2023 at umabot pa sa higit 10% ng ilang buwan noong 2025. Sinusubukan ng Rusya na punan ang kakulangan sa pondo sa pamamagitan ng panandaliang hakbang tulad ng pagtaas ng corporate tax mula 20% hanggang 25% at value-added tax mula 20% sa 22%. Ibig sabihin,
Ipinapasa ni Putin ang gastos ng kanyang kabiguan sa sarili niyang mga tao, habang pababa ng pababa ang kinikita ng Rusya dahil sa bigat ng mga parusa. At gayunpaman, patuloy na ibinubuhos ni Putin ang bilyon-bilyong pondo sa isang digmaan na wala namang nakukuhang estratehikong tagumpay ang Rusya sa loob ng maraming taon. Ngayon, pag-usapan natin ang ikatlong kapalaran. Estratehikong pagbagsak ng Rusya. Pero bago yan, may bombang sampal pa mula kay Macron para kay Putin. Nanonood pa rin kayo ng The Military Show. Marami pa kaming ihahandang ganitong nilalaman. Kaya mag-subscribe kung may natutunan kayo sa aming pagsusuri. Ngayon, sa estratehikong aspeto, maaari nating pag-usapan ng masinsinan kung paano walang nakuhang mahalagang tagumpay ang Russia sa Ukraine at tiyak na wala ni isa na maaring ituring na nagbago ng takbo ng digmaan sa loob ng mahigit 3 taon. Iyan ay kabiguan ni Putin. Marahil ay maaari mo pang ituring na dagdag na ika-4 na kabiguan kung gusto mo sa ganang sarili nito. Binigyang diin ni Macron na ang ikatlong kabiguan ni Putin ay nagpapakita ng pagbagsak ng posisyon ng Russia sa geopolitikal na kapangyarihan matapos ang pagsalakay sa Ukraine. Hahayaan nating si Macron ang magpaliwanag. Pinalakas nito ang NATO, ang mismong pagpapalawak na nais pigilan ng Russia. Pinatibay ang mga Europeo na inaasahan nitong pahinain at inilantad ang kahinaan ng imperialismo mula sa ibang panahon. Sinabi ni Macron sa kanyang pahayag, bago idagdag, dahil ang Ukraine ang unang linya ng depensa ng ating kontinente, matatag na nakatayo ang France at Europa sa tabi nito. Ang pagpapalakas ng NATO ay malaking estratehikong kabiguan para kay Putin. Ito rin ang kabiguan sa trio ni Macron na pinakamahirap tanggapin ni Putin. Nang simulan ni Putin ang pananakop, marami siyang ibinigay na dahilan. Naglabas ng pahayag ang Russia tungkol sa pag-denazify ng Ukraine. Ngunit ito'y pantakip lang sa tunay na dahilan. Paniniwala ni Putin na hindi dapat naging soberanong estado ang Ukraine, na parang hindi bumagsak ang Unyong Soviet. Pero sa likod ng lahat ng yabang na ito, may isang partikular na takot si Putin, ang pagpapalawak ng NATO. Napansin ito ng Journal of Democracy sa isang artikulong inilathala ilang buwan lang matapos ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ipinaliwanag niyang nais ni Putin na maniwala ang mundo na ang pagsulong ng NATO sa hangganan ng Russia ang dahilan, kaya siya nagpadala ng 200,000 sundalo sa Ukraine para manggahasa, mandambong at manakop. Ayon sa ulat, ang patuloy na pagpapalawak ng NATO ang nagtulak kay Putin sa agresyon, tulad ng pag-atake sa Georgia noong 2008 at unang pananakop noong 2014. Kahit marami pang nangyayari sa likod ng tabing sa Russia, masaya si Putin ikalat ang kwento niya tungkol sa NATO. Dahil may katotohanan din ito, nag-aalala ang leader ng Russia, nakakalat pa ang NATO papalapit sa kanilang hangganan at na maaaring gustong sumali ang Ukraine sa alyansa ng kolektibong depensa. Kapansin-pansin, isa sa mga kondisyon ni Putin para sa kapayapaan sa digmaan sa Ukraine ay ang hindi pagpayag na sumali ang Ukraine sa NATO. Para kay Putin, banta sa Russia ang mas malaking NATO. Hulaan mo kung anong dulot ng pananakop sa Ukraine? Mas malaking at mas aktibong NATO. Mula nang magsimula ang digmaan, sumali sa NATO ang Sweden at Finland. Taliwas ito sa gusto ni Putin, lalo na ang desisyon ng Finland, dahil ang Finland ay may 1,340 kilometro o humigit kumulang 830 milyang hangganan sa Russia. Kung inatake ni Putin ang Ukraine para pigilan ang NATO na makuha ang malaking bansang katabi ng Russia, nangyari pa rin na nakuha ito ng NATO. Sa madaling sabi, ang NATO ay nasa kanluran ng Russia, kaya nabigo ang isa sa pangunahing layunin ni Putin sa tinaguriang espesyal na operasyong militar. Lumakas ang NATO sa bilang ng miyembro at naging mas malaking banta dahil nagising ang mga miyembro sa bantang dala ni Putin, lalo na sa Europa. Walang naniniwala sa NATO na hihinto si Putin sa Ukraine kung mananalo ang Russia. Ipinahiwatig ito ni Macron nang tawagin niyang unang linya ng depensa ng buong Europa ang Ukraine. Dahil sa takot na ito, na magpatuloy pa si Putin, mas malaki na ngayon ang ginagastos ng mga miyembro ng NATO sa kanilang mga militar kaysa dati. Ilang taon lang ang nakaraan, karamihan sa mga kasaping Europeo ng NATO ay naglalaan ng mas mababa sa 2% ng GDP nila sa depensa. Ngayon, karamihan ay sumusunod o lumalagpas sa dating gabay ng NATO. At mas masama para kay Putin, nagbago na ito. Ngayon, sinasabi na ng NATO sa mga miyembro nito na dapat silang gumastos ng 5% ng kanilang GDP para sa depensa at mga gastusing may kaugnayan dito. At marami ang nagpaplanong gawin iyon.
Nangako ang NATO sa summit noong Hunyo 2025 na maaabot nila ang 5% target pagsapit ng 2035. Ibig sabihin ay mahigit 200 bansa ang magpapalakas ng militar bilang bahagi ng kolektibong depensa laban sa Rusya. Naghahanda ang NATO sa labanan sa Arctic, ayon sa Financial Times, at nakakatulong ang pagsali ng mga bansang Nordic. May balita na magtatayo ang EU ng drone wall sa Europa. Dahil may 23 magkaparehong miyembro, ang EU at NATO, anumang drone war ng EU ay siguradong drone war din ng NATO. Kwento ito ng lagim ng NATO na kinatatakutan ni Putin na mangyari. Ang pananakop sa Ukraine na layong pigilan ang kwentong iyon ay nagdulot ng pagkabuo ng huling kabanata dahil mas malakas na ngayon ang NATO sa Europa kaysa sa nakalipas na mga dekada. Yan ang pangunahing pamana na iiwan ni Putin sa Rusya. Bukod sa pinsala sa militar at ekonomiya, iniwan ng ikatlong kabiguan ni Putin ang Rusya sa geopolitikal na pagkakabalaho dahil nawala na lahat ng estratehikong opsyon nito bago ang Ukraine. Ngayon ang tamang oras para tulungan ang Ukraine samantalahin ang mga kabiguan ni Putin. Gaya ng sinabi namin, nagpasya na ang Pransya na gawin ito. Habang isiniwalat ni Macron ang tatlong kabiguan ni Putin sa Ukraine sa buong mundo, gumawa rin ang Pransya ng hakbang para mas matinding tamaan ng Ukraine ang Rusya. Ibinagsak na ang martilyo, particular ang AASM hammer, na ngayon ay dumarating ng marami sa Ukraine, na akala ni Putin ay hindi niya makikita. Pebrero 25 iniulat ng RBC Ukraine na natapos ng Pransya ang paglilipat ng record na dami ng ASM hammer-guided bomb kits sa Ukraine. Compatible ang mga kit na ito sa maraming sasakyang panghimpapawid ng Ukraine gaya ng F-16, Mirage 2000, MiG-29 at Rafale na may kasunduan ang Ukraine para makakuha ng hanggang 100 nito. Wala tayong impormasyon mula sa ulat ng Ministry of Defense ng Ukraine kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng record na package sa aktwal na bilang. Pero pwede tayong maghinala. Halimbawa, tumaas ng 30% ang produksyon ng ASM hammer bombs ng Pransya noong 2025 ayon sa United 24 Media. Umabot ito sa paggawa ng Pransya ng 1,000 at 80 unit noong 2025 kumpara sa 800 at 30 noong nakaraang taon. Alam natin na nangako ang Pransya na magpadala ng 50 ASM hammer bomb kits sa Ukraine kada buwan. Baka kaya parte iyon ng package na nagtakda ng bagong record. Maaaring dumating ang unang batch ng buwan ng padala noong Enero, panimula ng taong magbibigay ang Pransya ng 600 mula sa mahigit 1,000 ASM hammers para sa Ukraine. Anumang dami, ayaw ni Putin na makita ang ASM hammer na nilalagay sa fighter jet ng Ukraine. Ang mga espesyal na bomb kit na ito ay nagbibigay daan sa Ukraine na gawing precision bombs ang mga ordinaryong bomba na may bigat na 250, 500 or 1,000 kilo or 551, 1,000, 102 o 2,200 at 4 na libra maaaring ilunsad mula 70 kilometro o 30.4 na milya ang layo sa target. Binibigyan ng ASM hammer ang Ukraine ng kakayahang tamaan ang Russia gamit ang mga bombang inilulunsad mula sa likod ng linya ng labanan. Binigyan lang ng Pransya ng sandata ang Ukraine para sirain ang likurang bahagi ng Russia ng walang takot. Ang ASM hammer ng Pransya ay dadagdag sa dumaraming guided bomb na dinidevelop ng Ukraine. Noong Hunyo 2025, iniulat ng United 24 Media na naglunsad ang Ukraine ng sarili nilang glide bomb system. Nakahalintulad ng Universal Planning and Correction Module ng Russia na ginagamit sa pag-atake sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Ang Ukrainian KEB system ay may saklaw na 60 kilometro o 37.2 milya at planong palawigin hanggang 80 kilometro o 49.7 milya. Dagdagan ng AASM hammer para makabuo ng isang Ukraine na mas malakas at mas malalim tumama sa okupadong teritoryo. Sa labanan, ibig sabihin nito ang pagsira sa mga pangunahing unit militar tulad ng command post, drone headquarters, at pagtitipon ng tropang ginagamit ng Rusya sa pagkoordina at pagsagawa ng infantry opensiba.
Ang kakulangan sa koordinasyon ay magdudulot ng mas maraming sundalong Ruso na mamamatay laban sa depensa ng Ukraine na puno ng drone, dagdag sa mga tatamaan ng bombang Pranses at Ukrainian. Ang galing mo, Macron, sa pagsipa kay Putin habang siya'y lugmok. Habang hilo pa siya sa tawag na triple failure na hindi niya kayang itanggi, kailangan na ngayong panoorin ni Putin habang ang Pransya ay nagdadala ng record na dami ng nakakatakot na sandata sa mismong bansang hindi niya nagawang pabagsakin. Lumalakas ang Ukraine habang humihina ang Rusya. Habang tumatagal ang digmaan, lumalala ang kabiguan ni Putin sa militar, ekonomiya, at estratehiya. Wasak na ang Rusya. Kasalanan lahat ito ni Putin. Tiyak pagod na si Putin sa kakakita kay Emmanuel Macron. Ilang linggo lamang bago ang expose ni Macron at ang record na paghahatid ng AASM hammer bombs, may ginawang talagang nakakabaliw ang Pransya para sa Ukraine. Gusto mo bang malaman? Panoorin ang aming video para sa lahat ng detalye. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe ka sa The Military Show para makuha mo ang pinakabagong balita tungkol sa ginagawa ng Europa para tulungan ang Ukraine na talunin ang Rusya. At salamat sa panonood.